722,000. Parang naiyak ako sa'yo. Lumapit ako kay Sir Rafi Tulfo. Ang daming nababash sa akin na nag-umpisa yung business. Paano kami maniniwala sa'yo? Galing ka before sa networking. New day, new bag! May bago na po kami. Miss Ano Kuya. na? New Dave, new bag! Pwede bumalik ka. Oo nga. Actually, I'm with my friends. Kumakain kami sa Mamus kanina. Sabi ko, kilala niyo si First Mason? Dito lang yun eh, puntahan natin. Tapos sabi ko, ano lang tayo, mag-shop around lang tayo. Tapos nagulat kami. Tinatry na namin yung mga bag. Ganda. Ay, yun pala may new arrival. Kaso Oo may nga napili eh. ka na, size 18. Ito yung... Ay! Ay, wait lang. Magpakilala ka muna. Nahiya ako, Miss JR. New Dave, new bag. Sino po sila? I'm the owner of Honest Glow po. Local skincare brand. We sell mga skincare. Ilang taon ka na? I'm 32 na. Actually, kaya ako siya bibilhin kasi parang... Wala ko kung 20-something ka lang. Ay, grabe, Miss Totoo nga. Oo, fresh. What's your name? Assistant po ni Dave. Shaw po. Gap. I'm Shaw. Ano ba yung mga products ng Honest Glow? Skincare. Actually, friend ko si Glenda, napanood ko yung video niya. Sabi ko, lahat daw na mahawakan niya. Kaya tinatamad akong hawakan yung mga... Siguro 5 years from now. Ay! Ay! Ganun ka na rin. Lahat nangahawakan. Yeah, praying. Kailan nag-start yung Honest Glow? 2022. Yung kalakasan. Sabi ko, ay, parang ang sarap maglabas ng skincare. Pero I have business na before, kaso hindi siya masyadong nag-boom. Tapos sabi ko, try ulit tayo. Tapos ang happy lang kasi pinagkatiwalaan ako ng isang manufacturer na gumagawa ng mga magaganda rin na skincare. Tapos sabi niya, kung gusto mo maglabas ng brand mo, i-design mo. So parang from start to finish, pinayad nila ako. Tapos yun, kaya natutuwa ako. I pay it forward lagi. Pag may mga, alam mo, mga business owners, lagi kong sabi, be, baka may time ka, usap tayo para share yung mga lessons. Natututo din ako sa iba kasi ang hirap pala ng part na wala na nagme-mentor sa'yo. Pero okay lang naman. Kumbaga, naging pangit lang yung ending namin. Pero I'm very grateful pa rin dun sa dati kong company. Ay, wait lang. Pwede ko ba yun iyan? May nagsabi lang sa akin na nagpunta ka dito. Parang, pero hindi ko pinanood. Sa Tulfo. Oo. Lumapit ako kay Sir Rafi Tulfo. Humingi ako ng help. Kumbaga, naging okay naman lahat. Ayoko na sanang sabihin, pero after nun kasi, pandemic din kasi. So, medyo nagkaroon ng lapses. Tapos, at the end of the day naman, nakapag-usap na rin naman kami ng staff ni Sir Rafi. Ang mahalaga naman yung lesson learned. So, close chapter na siya. And actually, grateful naman ako sa lahat ng mga pangit na nangyari. Kasi I always look at the positive things naman. Kung paano mo i-handle yung life mo? Pag may problem, laging kaya ka na to. After ba nung Tulfo na yun yung birth ng Honest Glow? Siguro after ilang years. Tapos laging sinasabi, ang dami, alam mo naman, medyo struggle nung una. Pero siguro nakita ng mga ibang tao na nagtry ako, nagbenta ako ng kung ano-anong mga products bago ko ma-discover yung sarili kong brand na. Siguro nakitaan ng potential ng iba. Sabi ko nga, pag yung ibang tao doubtful, isang tao lang magtiwala sa'yo. Kaya sobrang thankful ko sa mga tao. Nagtiwala din sa akin. I started with zero puhunan talaga. Talaga ni-reach out ako. Nagulat nga ako, ang daming mga lumalapit na mano pero hindi natutuloy. Pero God's will. And sometimes parang I have fear na mag-flex. Kaya nga sinasabi nila, bakit hindi ka masyadong palapos? Dati kasi, you have to do it to convince people para ma-entice mo sila. Pero right now kasi, pag may brand ka na may repeat customers ka na, parang hindi mo na kailangan gawin yun. So, ako, I'm into rewarding na yung mga tao nagtitiwala, mga resellers and distributors. Kaya may time nga sabi ko sa mga resellers and distributors, sana one time madala ko kayo na yung mga gusto nyo, ma-reward ko kayo kasi may mga incentives din talaga kami sa mga sellers namin. Yun nga yung sinasabi ko sa negosyo, kailangan lang talaga magdasal ka palagi, have faith sa mga products mo, and darating kasi one time may isang tao na magpapakita maganda yung product mo. Kumbaga, yun lang naman parang sa business, one day meron dadaan na customer, tapos pag nagkaroon ng magandang engagement, you just have to do the business the right. Ang daming nababash sa akin na nag-umpisa yung business sabi, paano kami maniniwala sa'yo? Galing ka before sa networking, tapos this is what happened to your eksena. Kaya ang pangalan, Honest Glow. Because parang ito na lang yung, naiyak nga ako parang ito na lang yung pinag-pray ko na sana, Lord, kahit last chance ko na to, pag hindi sa akin, mag-abroad na lang ako, mag-work na lang ako. Parang naiyak ako sa'yo. Kasi laking lola ko, parang ayokong iwan yung lola ko. Kasi kaya parang napapush ako. 2022 noon, nagka-Bell's palsy siya. Yung kabilang ng mukha
mukha niya, hindi niya na magalaw. I always have this kind of feeling na kailangan ma-reward ko yung lola. Kasi siya yung nag-alaga sa amin. Wala akong nanay at tatay na kinalikihan. And very thankful lang sa lola ko. Kaya lahat ng sacrifices niya, laging sinasabi. Sobrang natutuwa ko pag sinasabi niya, proud ako sa'yo. So, ano yung pinaka-lesson na natutunan mo doon? Lesson lang siguro, ilang beses kang itetest talaga ng tadhana. Tapos pag malapit ka ng bumigay sa buhay, tsaka pa lang niya ibibigay. Kasi ang dami pa lang darating talaga muna na mga pagsubok. Basta ituloy-tuloy mo lang. One day, parang lahat sabi mo, oh my God, buti na lang, hindi ako sumubok. Hindi na natin na pag-usapan yung bag. Oo, ano ba? Ikaw na lang mag-discuss. So, this is Stamp Z. Ay, teka lang, si Chanel na lang. Chanel, pasok. Okay, so sir, yung bag nyo is Constance 18. It's Epsom Leathering ito. Rose Gold Hardware, Stamp Z 2021. For 722,000. Dream come true to. Dream come true. First Hermes bag. Ay, Thank you so ma'am. much. Salamat. Babalik kami. Salamat.